Hi everyone! Bago natin pag-usapan ng ating REITs, pag-usapan muna natin ang ating PSEI kung anong nangyari last week. Noong Friday, bumagsak ang ating PSEI sa 5,920 at kung patuloy ito sa pagbagsak, maaari itong babagsak hanggang sa 5,800 to 5,585. Maaring hanggang dito ang pagbagsak niya. Pero kung magho-hold ang 5,881, kung magho-hold ito na banda, maaari itong mag-create ng sideways. Maaaring tataas muna siya diyan, bababa dito at tataas sa ganyan. O kaya'y tataas siya diyan, aabot siya doon at magre-create ng higher high tapos bababa ulit dito, mag-retest bago siya tataas ulit. Maaaring gano'n ang gagawin ng ating PSEI. Okay. Pag-usapan natin ang ating REITs. Ang ating holding ay tumaas ng 198,154 at kumita ito ng 9,842. Ang portfolio pa rin natin ay mas mataas kaysa sa PH market. Ang ating portfolio ay nasa 10.9%, while ang PH ay negative 6.8%. Ito ang 5 hawak natin na REITs. Ang ERIT, SERIT, PhilREIT, MREIT at RCR. Ang REITs, ang ERITs ay mayroong 5.6% na dividend yield sa presyo niya ngayon. Ang SERIT ay 5.7%, PhilREIT ay 7.7%, MREIT ay 7.1%, RCR ay 5.3% dividend yield sa presyong niya ngayon. Tignan natin ang pagbabago ng ating mga hawak na REITs. Sa 7 days, makikita natin dito na si ERIT ay tumaas ng 2.1%, si SERIT ay nag-stay sa negative 1.4%, si PhilREIT ay negative 0.3%, si MREIT ay negative 0.7% at si RCR ay negative 1.4%. So halos lahat ng ating REITs ay bumaba maliban kay ERIT. Si ERIT lang ang tumaas ng 2.1%. Titingnan natin ang ating return. Ang ating contributor, ang pinakamataas na nagbigay sa atin ng return ay si RCR. Nagbigay siya ng 5,753 which is 27.7%, MREIT na 3,288 which is 5.1%, SERIT na 1,818 which is 5.9%, si ERIT na 445 which is 2.1%, at si PhilREIT naman ang nagbigay sa atin ng negative 1,462 which is negative 2.6%. Ito ang ating hawak na REITs. Si ERIT may hawak tayong 500 shares na nagkakahalaga ng 21,555. Si SERIT ay may hawak tayong 9,000 na nagkakahalaga ng 30,810. Si PhilREIT may hawak tayo ng 18,000 at nagkakahalaga ng 56,760. Si MREIT may hawak tayong 4,700 na shares na nagkakahalaga ng 64,370. Si RCR may hawak tayo ng 3,200 na nagkakahalaga naman ng 20,796. All in all, ang halaga ng ating hawak na REITs ay 194,291. At mayroon naman itong kinita na 9,842 which is 5.1%. Ang idinagdag natin sa ating REIT ay ang SERIT. Bumili tayo noong 17 ng 3,000 na shares. Ganon din kay MREIT.
Bumili din tayo kay MREIT ng 800 na shares at si MREIT naman ay nagbigay sa atin ng dividends na nagkakahalaga ng 976 noong 19. Ito ang naganap sa ating hawak na REITs sa ating portfolio. Ang REITs, kung bakit ako nagfo-focus sa REITs ngayon ay dahil ang PH REITs o ang Philippine REITs ay still young. Kumbaga kauumpisa pa lang ang REITs sa Pilipinas. So mas malaki ang potential na magkakaroon ito ng mas malaking inflow o kaya mag mas malaki ang potential na ito ay tataas dahil kauumpisa pa lang nila sa Pilipinas. Kasi ikumpara natin ito sa ibang bansa tulad ng Singapore, ang Singapore ay mature na ang kanilang REITs. Samantalang ang Pilipinas nag-uumpisa pa lang. Kaya ang mga ang mga mother companies nila ng mga REITs sa Pilipinas ay nag-i-infuse pa lang ng kanilang assets sa kanilang mga REITs. Kaya ang REITs, kung sa REITs tayo invest, mas malaki ang potential na ito ay tataas. Pag-usapan uli natin ang ating REITs sa susunod na linggo. Hanggang sa muli.